Oh, eto ho yata yun mga bossing. Oh. Lang po unang magpasalamat. Yeah, eto si Peter Cayetano. Siguro, nung sinabi na ni Duterte, oh, baba ka na, oy! Psst! Tigil na! Baba na! Eto, mahilig na din pala to. Dati pa lang ho, mga boss chipamo, sir, na maglalalive ng mga kagaya nito eh. Oh? Gusto ko lang po unang magpasalamat sa atin mahal na Pangulo. Oh. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. I'd like to thank you, and the family would like to thank you from the bottom of our hearts, from the experience of being your vice presidential candidate, from the experience of fighting for your battle against drugs and crime and corruption in the Senate, even the time na mag-isa na lang po ako na dumidepensa dun sa hearings ni Senator De Lima. Karangalan ko po yun. I'd like to thank you, Mr. Speaker, Mr. President, na yung pagiging DFA Secretary, makapagsalita po sa iba't ibang bansa. Talaga palang talaga palang bata ni Duterte ito, mga kababayan. Tina B, shoutout sa iyo. Oh, kaya naman pala, ginagawa na ang lahat-lahat, mga boss chipamo, sir, upang hindi matuloy ang impeachment ng Vice Presidente. Mark, paano mo nasabi na ganun ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano? Tignan nyo na nga lang ho yan, mga kababayan. Oh, yung 18 Marites na pagharap nila doon sa Green Committee nila, para dyan ho yun eh. Ano? Para po i-discredit yung mga tao na mga nagsusulong ng impeachment ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya ho, tignan nyo, sa pool, yung mga yung mga ayaw makipagtulungan sa kanila at yung mga nagsusulong ng impeachment. O si Luis Tro may maleta, si Paduano may maleta, si Barbers may maleta, sino pa? O yang sila pangalan nito, JJ Suarez, lahat po yan mga bossing, yung mga tao na nagsusulong na ipa-impeach o ini-impeach ang Vice Presidente. Tingnan mo pa, eto pa ha, yung isang congressman na si Jose Alvarez na hindi pumayag doon sa gusto nila na i-endorse ang impeachment ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano ginawa nila? Idinamay nila sa maleta. Oh, ganyan lang ho ang galawan ng mga yan. Kaya nga tinatanong ko kayo eh. No, kung kayo ay hindi pa nakakatanggap ng maleta o hindi pa kayo idinadawit sa maleta, ibig sabihin hindi pa nila kayo napapansin. Dahil ang nakikita po natin dyan, lahat po ng gustong ipa-impeach o isulong yung impeachment ng Vice Presidente ay idinadamay po nila sa maleta. Kaya ako mga bossing, kung makikita nyo yung nasa likod ko, inihanda ko na yung sarili ko. Para kung ganon, pagbintangan nila ako na merong maleta ako, ayan na, naka-ready na ho. 1, 2, 3, 4, 4 na maleta ang mayroon si Mark Ramos. Inunahan ko na. Di mo ba? Tuloy mo, Alan Peter Cayetano, Boy Palacol. Lalo po dito sa United Nations na malaman ang true values at Christian values ng mga Pilipino, including po Muslim beads. Tapos puro pa sasabihin ito, puro relihiyon pa, Kapag ka nag-umpisa pa po yan ang kanya vlog, talagang makikita mo, mararamdaman mo, makadiyos na makadiyos yung mga pagsasasabi ho, mga kababayan. Pero parang puro kawalang yaan naman po kung bumanat. Puro kawalang yaan naman po yung mga pinaggagawa. Sabi ni Ma'am Merly Belen, di ba, ang dumi nilang maglaro. Correct! Mga ito yung mga hudas na hinuhudas ho. Di ba, Ma'am M. Suzuki? Values, na ma-share ang word of God in an international stage. Salamat po sa iyo, Mr. President. Papasalamat din po ako sa opportunity to be Speaker of the House. Pinakamataas na ratings ng House. Halos lahat po ng importante na pasa. In fact, Seyo. Parang sinasabi mo din dito. Sinasabi niya yung sa pagiging Senate President niya. No, panahon niya daw po talagang nag-unite yung mga tao
sa panahon niya bilang Senate President. Putrages. No? Putrages. Buti napigilan ko. Wala naman ho tayong nakita magandang ginawa nitong kulangot na to eh. Simula po nang naupo yan sa pagiging Senate President, barilan yung nakita natin. Pagtakas ni Bato de la Rosa, yung pagdapadapa ni Bato de la Rosa, puro ganun lang po, puro negatibo mga kababayan. Di ba? Ano sinasabi nito na positibo yung pag-upo niya bilang Senate President? Hindi. Puro katarataduhan. Marami dito ay pending na po sa Senado. Parang may nagmumura sa background Kita niyo po yung trabaho. Hindi po kami nagtago nung COVID. Kahit anong delikado po ay sinunod namin ang gusto ng Pangulo na maging simbolo ng pag-asa. No? Ang pagkaalam ko po talaga I was to handle the budget. Anyway, alisin na natin to si Alan Peter Cayetano. Nakakasuya lang ang pagmumukha ho, mga bossing chipamo, sir. Kapit to ko talaga. Ngayon, mga bossing, alisin natin. Nabubuisit ako sa mukha ni Peter Cayetano eh. No? Ngayon, mga kababayan, si Loren Legarda, nagsasalita naman din po. Talagang isa pa din ho itong kapit to ko, mga boss chipamo, sir. Senador ang maaaring Nagpapaliwanag yung nanay ni 24 billion, mga boss chipamo, sir. Isa din ito. Simula pa lang ho, mga kababayan, no? Nung ito ay nanalo na bilang senador, nabwisit na ako diyan. Bakit po? 'Di ba yung biglang kumampe doon sa mga makakaliwa, etong si Loren Legarda. Biglang nagdaso, ang daming nanonood sa amin noon, nung mga panahon na yon. Mga kababayan. Tapos sabi ng ibang mga vlogger, hindi pwedeng itapik si Loren Legarda kasi nawawala daw yung YouTube nila na paparusahan daw kapag si Loren Legarda. Aba, ang lakas naman ni Loren Legarda. Ako tuloy-tuloy lang. Nabwisit ako. Sabi ko, ito ang unang-unang humudas doon sa unit team. Si Roque, hindi pa masyado yun eh. Kasi hindi pa naiimbestigahan masyado si Roque nun eh. Ngayon papaliwanag. Siya pa din daw ang Senate pro tempore sa Senado, mga kababayan. sa mga kapwa ko Pilipino. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Kaya wala kayong Senate President. Ano po? Mismo si Alan Peter Cayetano naman sinabi yun eh. Walang Senate President to, mga kababayan, dahil wala naman 13. Ano po? Pero yung 12 ho, mga boss chief mo sir, pwede pong palitan yung mga committee, which is yun po yung nangyari